What's up? What's up, mga kaka-cellphone mo yan podcast watchers, viewers? Hello, hello sa inyo muli. Magandang umaga, hapon, at gabi sa inyo kung nasa man kayo nakikinig ngayon. At kasama niyo naman kakulitan ngayon sa episode na to, si Joshua Perido. At ngayon, may mga kasama tayo na mag-share ng kanilang mga sagot, mga views nila, mga opinion tungkol sa ating podcast. Pero today, ang usapan natin ngayon ay tungkol sa short form videos that adverse effects of mindless scrolling. Tama. Kung nag-scroll ka ngayon, tamang-tama itong episode na to. And how to mitigate them, paano natin pipigilan yan, yung kakascroll ninyo, and alternative to mindless scrolling. Meron pa bang alternative? Lahat ng yan, ng katanungan na yan, malalaman natin sa episode na to. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna pakilala sa inyo ang mga makakasama natin, ang makakakulitan natin ngayon sa episode na to. So, maybe unahin muna natin from the ladies from my right. Yan, sige. Pakilala muna tayo. Hi, I'm Madeleine Batak. You can call me Mads. I'm the chairperson for psychology of iAcademy. Hello, Mads. Hi, my name is Sophia. I'm a student, fourth year student here in iAcademy. Sophia. Hi, Sophia. Okay, ngayon naman, people from my left. Unahin natin. Si Chan. I'm Christian Remio, also known as Little Ichan on TikTok and IG. Tao lang. Wala, humihinga lang. And hello, I'm Ronnie. I'm a mom of 2 boys and just like Ichan, tao rin na humihinga. So lahat naman tayo dito humihinga. Sorry. Okay, sige. Since medyo nagkaroon tayong serious tone kanina. Ngayon, gusto nating i-chill muna since sa simulan na nga nila. Pag narinig niyo yung word na kaka-cellphone mo yan, ano para sa inyo yung salitang yun? Mama ko. Mama mo. Ikaw, Mads. Ganun din. Mama mo. Sermon. O bago natin kunin yung sagot ng isang mama dito, Ichan, ikaw muna. Kaka-cellphone. Mama ko. Mama mo din. Mama natin lahat yan eh. Ikaw. Hindi ako yun. Hindi, pero joke yun sa bahay eh. Yung Bakit sa tingin mo nagiging joke? Hindi, yun? joke siya sa bahay because if there is something that we were not able to do, kung ano man yung gawain, ganyan. Ang joke naman, ayan, kaka-cellphone mo yan. But it's a joke at home. So pag yung mga anak mo naman sinabi sa'yo, kaka-cellphone mo yan, ma. So sinong nansisisi ngayon? Wala, nagtitinginan lang kami sa tawanan, ganun. So, fun lang siya na, para siyang happy reminder na, oy, may gagawin ka dapat Tapos, kaka-cellphone mo yan, di mo nagawa. Parang ganun. Sige, medyo mag-ano muna tayo, parang fast talk type. Sige, pag sinabing kaka-cellphone mo yan para sa'yo, anong nakuha mo sa kaka-cellphone mo? Mads? Headache. Headache, Mag-brain rot. brain rot. Wait, bigyan mo muna ng meaning brain rot. Bilang. Sorry medyo tito ano eh. Nag-google din ako. Akala For ko my ako lang. generation, ang brain rot po is like getting information from memes na nagva-viral. So yun yung brain rot. Parang feed our brains with the memes and funny viral videos. Brain rot. Masakit sa mata. Masakit sa mata. Tanda na kasi. Ichan. Source of income. Wow. Aray! Ibang perspective. Kailangan natin seminar. Kung sa inyong tatlo, problema, sa kanyang income. Income. Siyempre, positive dapat tayo. Mukhang nabibigyan na tayo ng advice agad ni Ichan. After the seminar tayo sa kanya. Hindi po siya ganyan sa TikTok. Wait, nabanggit ni Sophia kasi yung generation at yung topic kasi natin about mindless scrolling. So, alam ko naman galing tayo sa iba't ibang generation. So, si Miss Mads ay from generation Gen Z parang ako eh. Gen Z pa rin. Pero ikaw ba yung nasa borderline ng Yeah, Gen Z at Millennial? Yeah, So, early. isa kang Millens. Millennial Gen Z. So, pag may ginawa mali yung Gen Z, Millennial ka. Pero pag may ginawa mali yung Millennial, okay, Gen Z ka. Kung saan pwede. Kung saan pwede. O, safe. Sophia, Gen Z po. yeah, Gen Z. 2000, kung okay lang tanongin. 2. Okay, Gen Z nga talaga. Gen X. Gen X. Gen Z. Gen Z. So may millennial, may dalawang Gen Z at may Gen X. Wow, well represented tong ating
podcast na to. At malalaman talaga natin kung ano yung mga on their own perspective, ano yung mga ano yung sa generation nila, ano yung mga lumalabas sa feed nila, ano yung mga topics, yung mga sinasabi natin sa Gen Z term, yung FYP, di ba? So, yun muna siguro unahin natin. Ano yung FYP mo? FYP mo ngayong araw? FYP. Bukod sa Chicken Joy, ha? Pero meaning po ng nagtatanong po si Ano Miss. yung FYP? Oh, sorry! Sorry, okay! Ayan, Wait. labas na labas na. Hindi ko alam yung Nakita ko yung acronym. face ko. sorry. Gusto ko lang itanong, ano yung acronym na yun? Yun lang alam ko, sorry. Acronym na yun. Okay, sige. Bubuksan na Bilang po. Gen Z ano natin, dictionary. FYP is for you page po. Tama naman pala ako na understanding. Oh my God. For you Okay. page is, ano yun, bakit for you page? Ayun, Itawa? Parang ano po. Parang yun sa Facebook, 'di ba? Ah. Newsfeed, yun. Yun yung meaning siya sa TikTok. Kung ano yung okay. lumalabas Kung sa... ano yung lumalabas sa feeds Kung ano yung mo. kiniklik mo, yun. Yes. Like, ano yung pina-follow mo? Yes. FYP. I see. Yun So, kung- yung algorithm mo. Oo, yung algorithm. Right. Kung tayo ngayon nanood ng videos ni Ichan, puro Ichan yung lalabas sa atin. O yun yung FYP natin. No naman po. Depende po siya sa mga nila-likes mo. So, yun nga. Since nasa usapan na tayo ng tungkol sa FYP, ano yung usually lumalabas sa FYP mo? Puro meme po. Puro meme, mga nakakatawa. Tapos, super dalang lang ng mga news. Pag super sikat lang, kaya umaakyat siya sa FYP ko. Pero mostly, yung mga nilalike ko kasi, mga nagpapasaya sa buhay. So, yeah. Yun. Sir, masasabi ba namin you're a positive, cheerful person? Masaya ka ba Meme sa life humor. mo? Yeah. Dark humor. Ay! Let's not talk about that. PG-13. Ikaw, Mads. Usually lumalabas sa FYP mo. Puro sports bike kasi pina-follow ko. Ah. Parang kasi gusto ko matutunan yun. So, you're a sporty person. Not so. I mean, yun lang yung parang nai-imagine ko na parang gusto kong matutunan. Kaya nagpa-follow ako sa TikTok ng mga sports bike. Aha. Ikaw? Diyos ko, lumalabas talaga yung edad because it's more of health, weight training, mga ganon. And I'm following a specific person kasi. So, anything that has to do with him, lumalabas. Ganon. Okay na ba i-mention? Oh, okay lang. Kasi I'm following Jordan Peterson. So, anything that has to do with his YouTube shorts, lahat ng mga ganon. Or yung mga ini-interview niya, ganon. Tsaka, funny, yung comedy, stand-up comedy. I watch those as well. And plants. May plan po tayo sa set niya. Yes. Kaya, Ikaw, Ichan. Ako, Bukod sa sarili mo. Lumalabas sa FYP ko, to be honest, Bible verses. Ganun talaga eh. Hindi ko nga mapigilan, laging umaakit sa akin. Ano ba to? Ang godly ko na. kailangan na magpakabay. Baka yun yung Message of the... yun yung intervention sa'yo ni Lord. Siguro nga. Naghanap ng sign. Pero ayun, more on Bible verse talaga. Tsaka, ayun, motivation. Fast na kayo ulit ang sinungaling. May tanong sa'yo. Uwian na to, tara na. Today daw. Hindi, yung Bible verse, joke lang. Pero yung motivation, Sabi ko na dapat ko. yung motivation, totoo talaga siya. Kaya mapapansin nyo sa content ko minsan is tinitweak ko lang naman yung mga motivation na iba. Nilalagyan ko lang ng plot twist. Yun. Si Ichan, yun nga, na-mention naman niya na isa siyang content creator. Pero sa tingin ko naman lahat tayo content creator, may mga pinopost tayo. Parang best example na magiging isang content creator pag nag-post ka online. Since napag-usapan ng FYP, kayo, pag nagpo-post kayo sa Facebook, Instagram, or anumang social media, usually, tungkol saan yung pinopost niyo? Ako, I post about work and family. So, if you take a look at yung isa ko kasing social media account, it's really about fitness, about making myself So you have better. 2 social media accounts? Yes. Both May private dump or? account. I have a Dump. private... May dump account ang Gen X! Halo pa ako! Halo pa ako! Wait, napatingin po yung anak niya dito. Siguro yung nature of work ko kasi is that Actually, Reddit account daw yun. I have an account that would
involve my workmates. Pero kasi 'di ba may part of you that you don't want to share with other people but you want to share it with your family. Yun lang yun. I don't share it. I don't just accept anybody. Ganon. So, or follow yung inaalaw ko to Bakit? follow. Bakit? Anong reason behind it? Na bakit kailangan we have to separate ako? I know, ito sa Gen Z, uso to. Yung sinasabi natin, may dump account. account. Dito lang for close friends. Ito ay for the public to know na ito ako. It's the same. It's because the nature of my work, it's a little bit of a conservative industry. So, kunwari ako, I dance, nagkukulitan kami ng pamilya ko. At that portion, I don't want to share to just anybody. So, tapos, syempre sa So if nature we ng ask you work, to dance right now, ayaw niyo po. wait lang, meron ako. May minus one. Meron ako naka-ready. So yun lang. There is a part of you that you want to share with others, but not everything. Because you still want to keep your life private. Ganun lang. Parang artista ang feeling, di ba? Pero hindi. So, that's coming from a Generation X. Pero bakit sa Gen Z ganun? Meron tayong tinatawag na dump account at meron yung main account. Bakit may ganun tayo? Though we have, alam ko ngayon sa social media, there are options na for close friends, for Instagram. Meron din sa Facebook na ito lang yung audience na dapat makakita. Before kasi po, walang feature na close friends lang makakakita nung post na yon and so on and so forth. So, yun, nag-create na lang kami ng Dump dump account. So, like, So you have 2 accounts too? yeah. Yun yung pinaka, like, close friend mo na alam kung kailan ko umiiyak, tumatay, pinapost mo. Nag-story time, ganon. Sila lang nakakaano. Kasi, ayoko nag-video call. So, kunyari, sila na lang yung camera. So, dun ko pinapost yun. Yeah, that's why I have that. Pero same reason, bukod dun sa, minimension mo yung, tumatay ka, gano'n. Diyan mo share lahat ng mga SPG. Yes. Yung uncensored me. Huwag ka magulo, tumatay ako. Ganun. Ay, Hi guys. Pero sa iyo kasi more on the personal level. Na kung yun, sabihin na natin talaga yung tumatay. Yung kay Ronnie naman, sa kanya ay more on family and yung passion niya yung dancing. Sa tingin mo ba, dahil sa generation or... I think sa generation po. Kasi wala akong family member sa dump account ko. Okay. Friends lang Pero po usually, pag nagpo-post ka sa dump account, yun lang? Or you have other na pinopost din? Meron po. Mga, weekly happenings, gano'n. Nakapost siya doon. Tapos, friends ko lang makakakita lang. Nagpo-post ka din ng mga ganun? Weekly happenings? No. Ang Usually in a day, kunwari, or in a day, ilang post ka? Well, hindi masyado. Hindi Well, in a day, kaya in ako a week. In a week or in a month. In a It's month. really, kunwari, my Facebook account. Uh-huh. A lot of the friends that I have there are my workmates. So, work-related siya talaga, ganon. Or family. So, controlled din yun. Even yung inaalaw ko na ma-post sa wall ko, controlled din siya. Yun, because of the nature of what I do. Ganon siya. Pero yung IG, yun yung may personal talaga na friends and family lang talaga na super close na hindi ka i-judge kung tumatay ka. Yung ganun. Ngayon, nakuha natin yung perspective ng dalawa. Gusto ko naman kunin yung perspective ng teacher. You have 2 accounts then? Before, nung pandemic, kasi online. Ah. So, hindi lang ako, lahat kami, nagkaroon ng Structure account na wherein dapat graduation picture siya or corporate photo. Ganon. So, nakalagay na lang sa ano yung tawag din, bio. Na Structure account yan. Doon ko i-add yung mga students. Kasi hindi pwedeng like nagpo-post ka ng mga ginagawa mo everyday and then your students gonna see it. No? So, before may dalawa. No? Para kasi yung boundaries mawawala eh. Kaya Pero as much may as- ibang estudyante kasi, singit ako, may ibang estudyante kasi gusto kang makilala. Ito yung sa generation nila ngayon na gusto nila makilala yung teacher in a personal level. Magigets lang kita kung papakita mo kung pwede kita mag-gets. Tama ba yung ano ko? Okay. Nahawa na ako kay Ichan eh, kaya. Before, when I was younger, kasi maaga po ako nagturo eh, hindi ko yung ganyan na ano, parang nahihiya ako pag hindi ko i-accept si student. So, ina-accept ko kahit ayaw ko. Kasi parang gradually naging learning ko sa academy na yung hindi ka agad kasi magiging assertive
And at the same time, yung boundaries, kasi nga ang bata ko, I was 2021 when I started. So talagang 1 year lang yung gap namin. Pero over the years, natutunan ko na I really have to set my boundaries. Na hanggang dito lang. You do not need for you to know me on a personal level. Hindi dapat talaga. Kasi na-experience ko yan, I had student friends, ganon. And then ma-realize mo pagdating sa room, asa rin to, ma'am, nakita kitang ganyan ha. Parang ganon. Just parang over the years, na-realize ko hindi maganda. Anong naramdaman mo nun? Tawa lang ako. Parang smile lang Pero ako. wala bang inis na naramdaman? Ay, hindi naman. Kasi syempre kasi minsan... Hindi naman kasi, recorded to. Baka makita sa admin, no? Ganun. Hindi ako naiinis, but more of, kasi kunyari, share kang memes. Kasi syempre, minsan funny naman talaga yung mga gusto mo i-share. Tapos awkward makikita ng student, ay si ma'am, ganun yung sinishare. May ganun kasing thinking student na minsan ang perfect. Akala nila ang perfect mo. Kilala ka na. O kaya minsan, there's this instance, parang nasa bahay ako ng friend, birthday. Nagkataon yung isang friend, parang related yata sa student ko. Ay, ganun pala yung mga prof, umiinom din. Ay, ayoko ng reaction na ganun. So, nag-aalala ka dahil sa image? Yeah, kasi... Magbago yung image ng mga estudyante? Yeah, kasi pagka teacher ka, you really have to, yung talagang yung image na ikaw kasi yung nililook up eh. So you really need to be careful. No, hindi pwedeng yung parang sobrang complacent ka na magka-level kayo. Kasi hindi naman sa parang nagmamataas ka, but it's always your one step higher. Ganon. So, ayun, separate FB. And then now, wala na akong mga ganong instructor FB. Wala na. Kasi on-site na eh. But I don't parang include any information on my Facebook that is related to my educational attainment, my license, my job, wala lahat. Very plain. Pag tingnan mo yung Facebook ko, parang tao lang din ako na humihinga. So, kasi especially in our code of ethics, very mahigpit. Parang nakarelate ako dun kay ma'am na very conservative yung profession. Na kasi sa amin, in our code of ethics, once na dineclare mo you're a psychometrician or you're a psychologist, anything that you post, you are representing your discipline or your profession. So, hindi ako naglalagay ng any. Para kahit mag-post ako dyan ng kahit ng funny or whatever, I represent myself. Okay. Yon. So, tsaka hindi visible lang mga photos ko sa iba. Pag ina-add nila ako, wala silang makikita. Hindi siya nakalaka, pero talagang wala siyang makikita. Kaya, tsaka minsan nagbabago yung isip ko. Nag-post akong selfie for today, parang ang ganda ko ngayon Parang ganon. Tapos mga bukas, pina-private ko na ulit. Tatanggalin mo na or pa-private. Kaya konti lang yung nakikita nila. Pero yun nga, pag sa posting, puro work din. Kasi yun lang naman ang ginagawa ko. Work, hindi ako ma-socialize masyado na tao eh. Like yung dapat lalabas ka sa Sabado. Hindi, higa na lang ako. Sige, mamaya, babalikan natin about the time you're spending with phones. Yeah, pero yun, wala na akong mga second FB account. Yun na lang, pero talagang very neutral lang siya. Kahit mga school, ganyan. Ibang colleague ko, very complete. Studied doctor of kaname. Ayoko lang ganun. Hindi, kasi yung Facebook na nga lang yung pahinga ko eh. Or yung online din. For me to become a person talaga. Totoo. So, hindi na. Nakakatuwa yung discussion natin ngayon. Babalikan kita, Mads. Meron akong mga follow-up question. Pero gusto mo nang balikan yung image. Since Ichan is a content creator, and I know now, pag content creator ka, talagang may mga mag-ano na sa'yo, parang, totoo ba yung ginagawa mo? Lifestyle mo ba talaga yan or something? Totoo How naman. do you separate the private life and the public life? Sa artista. Paano ko siya sineseparate? Kasi sa content ko naman wala akong tinatago eh. So very authentic siya na so hindi ko na feel na nasa-separate ko. So ayun, wala talaga. Kung ano yung nakikita nyo sa social media, yun ako. So wala ka din dalawang account? Isa lang? Hindi bukod sa, dump account. Wala akong dump account. As in lahat yun, main account? Yung Yung pinapopost mo? sa IG ko, syempre may nakilala ako as Little Ichan eh. So ibang account yun compared dun sa private. Tsaka kasi Pero does your private account and the main account, let's call the main account as personal account, parehas na yung main account mo naka-public din? yung main account ko naka-private, baka madama yung iba eh. Mahal ko sa buhay, madama. So ganun ba yung Ronnie, yung ganun din ba nararamdaman mo na kaya mo mag-add ng mga tao from your work or something kasi ayaw mo madamay din yung family mo? Hindi naman. Actually, yung sa family, I share what you said earlier na people also have to know a little bit of you, but not everything. Ganon lang siya. Tapos, kasi yun nga, kasi makulit kasi ako sa, parang
minsan yun nga, meron akong in-approve na friend sa Facebook. Tapos maya-maya nagme-message na siya sa Messenger about work. I don't like that. So gusto ko yung... Oo, hindi dapat. Oo, meron kaming method of communicating through work, dun tayo mag-usap. So, kaya very particular lang ako sa sino ina-approve ko, ganon. So, yun siya. It's not about my family members, kasi my family members are okay naman with it. Nag-agree si Mads sa'yo. Yeah, that's true. Kasi for Pero example, Mads, di ba? Viber lang, Viber. Viber. Oo, ganon. Pero Mads, ang mga estudyante ngayon, nagme-message sa Facebook. Mas gusto nilang Facebook or Before, sa Instagram. mga ibang, in my other schools, may ganun. Kasi talagang pilit ka nilang hahanapin eh. And, for example, in other schools, hindi naman culture na mag-open ng email ng student. Ganyan. So, parang pilit ka nilang hahanapin kung saan. So, sometimes you need to answer. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi na para for us to be FB friends. Pero there are times kasi na minsan talagang may mga students na magiging friend ka rin talaga eh. Like, for example, bidal mo. So, pag umaalis na ako ng school, ay, na-accept ko na sila. Pero hanggat we are in a classroom, hindi ko sila ina-accept. Kahit before, may mga bibiro, Mom, di mo kami ina-accept, pag-graduate mo na. Ganun ko. Yes. Yun. Kasi parang I learned not to be assertive and yung set ng boundary. Nakikipagbiruan ako sa estudyante. Hindi ako para talagang iset. Kasi iba na kasi yung approach of learning ngayon eh. Hindi na like in our time na very traditional, parang ito si teacher, ito kami. Hindi ganun eh. Mas natututo na yung mga bata ngayon na parang in a friendlier manner ka or yung enjoyable. Pero at the same time, nandun yung boundaries. Diba? Alam din yun ng mga estudyante ko, binibiro nila ako, pero hanggang doon lang yung biro. Parang may cringe pagka sumobra, parang, hoy. Ay, ganon. Pero kasi, kaya hindi pwedeng mag-overstep. Hindi pwede yon. No? Kaya mahirap din ng trabaho ng isang teacher, ng isang professor. Kasi, aside from that, yung boundaries, at the same time, para ka ring artista. Kasi, minsan may mga days na papasok kang wala ka sa mood. Or malungkot ka, problemado ka, pagod ka, stress ka, but hindi mo pwedeng pakita yun inside the classroom. Parang it's just good for me na this job is a blessing, that I found a job wherein it's also my passion. That when I enter the classroom, it's like a stress reliever for me. And when I step outside, masaya na ulit ako. So, hindi siya burden sa akin. Yun. So, Nakakatuwa yan. Yeah. Nakakatuwa yan ang minention mo. Kasi kanina, pinag-usapan namin ni Ichan yung about sa trabaho. And kung ano yung naging passion niya or yung naging goal niya, bakit siya nag-start as Little Ichan. Kay Ichan muna tayo. Ngayon, minention ngayon, minimension ni Mads yung about sa passion, the goal, kaya siya may ganitong hiwalay na account. Ikaw, can you walk us through naman dun sa kwento mo? Alam ko na kwento mo sa amin to. Paano ka nagsimula? Does the likes, the hearts, and the shares matter to you? No. To be honest, no talaga. Kasi ginawa ko yung content ko. Yung unang video mo pa nun, di ba, yung sabi mo, parang get ready with me. Oh, or get ready OOTD. with me. Tapos, wala, hindi pala ako yun eh. Uh-uh. Burnout agad. Parang, hindi naman ako yan eh. Gusto ko yung nagsasalita talaga sa mga tao. Kasi may goal talaga is to inspire people. Di ba, na-inspire, na-motivate ko kayo gumawa ng kasamaan. Ayun. Satire po yun. Sa, Disclaimer lang. kaso sa maling paraan ko nga lang siya nagamit. And ang ginagawa ko kasi, somehow, is nagpo-post pa rin naman ako ng mga inspirational. And nagugulat yung mga tao, yung mga viewers ko na, bakit hindi ikaw yan? Yan, nagbago ka na ba? And naiisip ko, mas effective pala yun eh. Mas maraming reach yung from the motivational, tas bigla kang magmo-motivational. Pero yun, pero yun, nagagets kita. Gusto ko, minention mo, kung okay lang i-mention, minention mo kasi kanina, bukod sa bukod sa content creation mo, you do buy and sell. And aminin man natin hindi, pag nagpo-post tayo, okay na okay pag may nagko-comment, may nagla-like at may nag-share. So, para sa'yo, okay lang ba yun? Or Okay siya. Ito, quick trivia lang. Nung wala pang nag-engage sa akin, alam mo, ang nagko-comment, sarili ko lang, ibang account yun. iba pangalan? Iba pangalan. Pero ako rin yun. So, Magkaroon kung pinost lang mo sa Little Ichan, yung nagko-comment si Big Ichan. Oo, parang ganun. Para lang magkaroon ng engagement. Tapos may Papa Ichan, may Mama Ichan, di ba? Parang mag-boost yung algorithm. Totoo yun.
related naman doon, tapos i-replyan ko yun. So para ako nakikipag-usap sa sarili ko, na makita lang ng tao, hala, may nakikipag-usap sa kanya. So curious ngayon. Yun, to have engagement lang din. Kasi nung simula, wala naman talagang may paki sa'yo eh. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin sa another episode at nakipagkulitan kayo ulit dito sa episode ng Kaka-Cellphone Mo Yan. Maraming salamat syempre to iAcademy for helping us or sponsoring this venue. At syempre, thank you to Arcos Digital and Collective Media Studios for helping us making this podcast possible. Please feel free to share, to like, and to subscribe in this channel at parating natin sa buong mundo na meron tayong episode na ganito. Maraming salamat. Tarapan ulit natin ang ating mga podcast episode, podcast guest episode. Thank you, and hopefully we could see you all sa susunod na episode ng Kaka-Cellphone Mo Yan. Paalam!